Lahat ng tao sa mundo ay may pangarap. Pangarap na makaahon sa buhay, pangarap na magkaroon ng magandang kinabukasan, pangarap na magkaroon ng buo at masayang pamilya, at pangarap na magkaroon ng magandang hinaharap. Yun ay kung may diskarte ka sa buhay. Ang sabi nila ay ang pagtsatsaga at pagsusumikap daw ang isa sa mga sangkap ng magandang buhay. Paano na lang kung sa isang iglap ay mawala ang lahat ng pinaghirapan mo para lang sa isang desisyong para sa iba ay pansarili lamang? Anong gagawin mo? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Mamaya mo na ibigay sa kanila yung entries, unahin mo muna ito. Utos ni Patrick sa isa sa mga waiter na kakapasok lang sa kusina. Palagi mong tatandaan, appetizers muna bago main dish. But before that, ipag-serve mo muna sila ng drinks. Anong drink po? Wine, sagot niya na tinanguan ito. Lumingon siya sa sous chef na kasama niya bago niya ito muling tinulungan. Okay na ba yung patatas? Nai-serve na, chef. Maya-maya lang ay muling pumasok ang waiter sa kitchen upang hanapin si Patrick. Ito ang unang araw niya sa trabaho. Kaya naman kahit na nakakaramdam ng kaunting pagod, ay sinikap niya pa rin magpa-impress sa mga kasamahan nito sa trabaho. Lalong-lalo na kay Patrick na pinangakuan niya ng magandang serbisyo noong nakausap niya ito kahapon. Chef, humihingi po sila ng additional portion ng sibuyas at pickles. Clarissa, maglagay ka nga ng 2 portion ng hinihingi niya. Utos ni Patrick. Nagpatuloy lang sila sa trabaho hanggang sa nagdesisyon si Patrick na bigyan silang lahat ng break. Mabuti na lamang at wala nang gaanong nagda-dine-in sa restaurant ngayon. Kaya naman kahit na papaano ay may pahinga sila sa araw na iyon. Chef Patrick, nire-request po kayo ng customer sa table 2? Sambit ng waiter na ikinakunot niya ng noo. Gusto raw po nila kayong makausap. Bahagyang tumango si Patrick sa kanya na kahit namumunot ang noo sa kuryosidad ay sinikap niya pa rin tumayo sa pwesto niya upang lumabas ng kitchen. Nakita niya ang isang babaeng may dalang notebook. Nagsusulat ito sa notepad habang pinagmamasdan pa rin ang mga pagkaing inihain sa kanya kanina. Wala naman po akong ginawang kasalanan, chef. Panimula ng baguhang waiter na tinawanan niya lang. Nang makarating siya sa mesa ng matandang babae, agad na napatingala ito sa kinatatayuan niya at naglahad ng kamay na marahan niya namang tinanggap. May problema po ba sa meal, ma'am? No, wala. Tanggi agad ng matandang babae. I'm Chizea Marie and isa po akong food journalist. Gusto ko po sana kayong maimbitahan sa Sands Magazine for an interview. I really like your food and your services. Maganda rin ang performance ng mga server ninyo. Kaya naman mas lalo kong na-appreciate ang food. Kayo po ba ang owner ng restaurant na ito? Ngumiti si Patrick sa kanya bago tumango. That's good then. Pwede ko po ba kayong ma-interview? By next week sana kung meron po kayong time for that. Anytime. Maluwag naman po ang schedule ko. Sagot ni Patrick na nakangiting tinanguan ng babae. Si Patrick ay lumaki sa isang mayamang angkan. Isa lang ang restaurant na ito sa mga business sa mga magulang niya na siya mismo ang namamahala. Kung tutuusin ay hindi niya na kailangan pang tumulong sa kusina dahil ayaw ng mga magulang niya na nahihirapan siya sa kusina. Depensa nila ay nagbabayad sila ng mga tao para sa trabahong iyon. At ayaw rin naman nilang mahirapan pa sa pagtatrabaho ang bunso nilang anak. Si Patrick rin naman ay may kagustuhang magtrabaho sa kusina. Kaya naman nung magdesisyon itong pumasok sa kusina upang doon magtrabaho, ay wala na silang nagawa. Tuwang-tuwa naman ang mga parents niya sa resulta ng hindi pakikinig sa kanila ni Patrick dahil nang pumasok ito sa trabahong iyon,
Mas lalo lamang lumaki at bumilis ang paglago ng restaurant na parang dati lang ay muntik na ring maglaho na parang bula. Nasa magazine na naman ang restaurant, Dad. Bungad agad ni Micaela bago ibinagay sa tatay nila ang magazine. Tingnan niyo, oh. Nandito na naman sa cover si Patrick. Bagamat lumaki sa isang marangyang pamilya at kahit na nagbabayad sila ng mga tao para sa trabahong iyon, ay mas pinili pa rin ni Patrick na sumama sa lahat ng lakad ng negosyo nila. Siya ang naglalakad ng mga papeles ng restaurant. Siya ang gumagawa at nagluluto sa loob ng kitchen. Siya ang nagbibigay ng instructions sa mga taong naroroon. Siya ang nagtitrain sa mga bagong empleyado na inahire ng pamilya nila. At higit sa lahat, ay kasama siya sa bawat pamamalengke ng mga sangkap tuwing umaga. Patrick, anong ginagawa mo? Marahang lumingon si Patrick sa pintuan at bumuntong hininga nang pumasok ang nanay niya sa loob. Nakalimutan niyang isarado ang pintuan ng kwarto niya kanina, kaya naman hindi na siya nagtaka nang sumilip ang nanay niya sa loob. Nagtatrabaho ka na naman? Wala pong ibang gagawa nito, Ma. Sagot niya na lang dahil alam niyang pangangaralan na naman siya nito. Aba, may mga tao tayong binabayaran para dyan. Muli nitong sambit na hindi niya kinibo. Hindi ka ba napapagod sa trabaho mo, anak? Magpahinga ka rin kahit papaano. Ito na ang pahinga ko, Ma. Sagot niya bago nag-angat ng tingin sa nanay at ngumiti. Malalim na po ang gabi, Mama. Bakit kising pa rin po kayo hanggang ngayon? Suminghap ang nanay niya bago huminga ng malalim sa tanong ng anak. Bakit nga ba siya nandito? At anong ginagawa niya sa kwarto ng anak? May sasabihin sana ako sa'yo. Ano po? Nang dahil sa sinabi ng nanay, ay tuluyan niya nang tinanggal ang atensyon sa trabaho. Tila ba may nais itong sabihin na hindi niya magawang isa boses, kaya naman hindi niya naiwasang magtaka. May problema po ba? Wala naman, anak. Sagot nito na ikinahinga niya ng malalim. Gusto ko lang sabihin sa'yo na proud ako sa narating mo. Salamat po, Mama. Sagot niya nang nginitian nito. Hindi ko naman po maaabot ang lahat ng ito kung wala kayo sa tabi ko. Kayo po ni Daddy ang naging inspirasyon ko para maabot ito. Muling ngumiti ang kanyang ina bago nito hinaplos ang ulo ng binata. Pero wag mo namang ibuhos ang buo mong atensyon sa trabaho, anak. Deserve mo rin namang maging masaya tulad ng ate mo. Deserve mo rin namang, alam mo na, aniya na ikinakunot niya ng noo. Deserve mo rin namang bigyan ng oras ang sarili mo. Magkaroon ng masayang pamilya. Makapag-asawa. Wala pa po sa plano ko yan, Ma. Sambit nito bago umismid na tinawanan nito. Sinasabi ko lang naman, anak. Sagot nito na ikinanguso niya. Abay, gusto ko rin namang magkaroon ng apo sa bunso. At pinakapaborito kong anak, di ba? Wala sa plano ni Patrick ang manligaw ng babae. Para sa kanya, mas importante pa rin ang trabaho at pangarap niyang mapalago ang negosyo nila ng pamilya niya. Pakikipagrelasyon? Aksayado lang sa panahon na yon. Bakit pa siya makikipagrelasyon? May maitutulong ba ito sa pagpapaunlad niya ng negosyo? Salamat po, Manong! Mabilis na naglakad si Laura papunta sa direksyon ng karagador na tumulong sa kanya bago ito nag-abot ng 20 sa matandang lalaki. Nakangiti itong tinanggap ni Mang Ador bago tumango sa kanya. Sakto na yan, Iha. Tawagin mo na lang ulit ako mamayang hapon kapag magsasara ka na. Bilin pa nito na nakangiti niyang tinanguan bago pinagmasdan ng matandang lalaki na naglakad patungo sa kabilang tindahan. Hindi katulad ni Patrick, lumaki si Laura sa isang maliit na pamilya. Isang kahig, isang tuka. Yung tipong hindi ka kakain kung hindi ka magsisipag sa trabaho. Bagamat hikahos ang buhay nila, kahit na papaano ay buo naman ang pamilya niya.
May mga kapatid siyang napapag-aral niya sa pamamagitan ng pagbebenta ng gulay at may malulusog naman siyang mga magulang. Galing lang sa hardin nila ang mga gulay na ibinebenta ni Laura sa palengke. Ang mga magulang niya ang nagtatanim sa inuupahan nilang lupa, habang siya naman ang nagtitinda nito sa palengke. May angking ganda si Laura. Malarosa sa mga pisngi nito at labi. Malagatas din ang kutis ng balat niya, na namana niya rin sa ina nung maliit pa lamang siya. Mabait at hindi siya mahirap pakisamahan. Isa lang din yan sa mga dahilan kung bakit maraming lalaki rin ang nahuhumaling sa kanya sa bayan. Ipinabibigay sa'yo ni Arturo. Paunang bati ni Amanda bago ibinigay kay Laura ang bungkos ng sitaw na ikinanguwi niya. Ibang klase din yung lalaking yan, ano? Ang tindi ng sapak. Kanya-kanyang diskarte lang talaga ng panliligaw yan, Amanda. Natatawang sambit ni Arturo bago naglakad patungo sa tindahan ng gulay ni Laura. Hi, Laura! Hello! Nangingiting sagot ni Laura bago ibinigay pabalik kay Arturo ang bungkos ng sitaw na ipinabibigay niya. Adobohin mo na lang yan. Marami akong gulay dito. Boom! Busted! Pangaasar ni Amanda na ikinanguso ni Arturo. Nanliligaw ka pa lang, busted ka na agad. Sino ba naman kasing matutuwa kung bungkos ng sitaw ang ibibigay mo sa nililigawan mo? Sa wala nga akong pera eh. Utot mo. Singhal ni Amanda bago muling naging abala nang may mga customer na bumili sa kanya. Nahihiyang lumingon si Arturo kay Laura nang initian niya lang. Pasensya ka na, Laura. Kung yan lang talagang maibibigay ko. Wala pa kasi akong pera pambili ng mga bulaklak. Ano ka ba, Arturo? Hindi mo naman kailangan bumili ng bulaklak. Pagtanggi ni Laura na muli niyang ikinanguso. Hindi naman ako materialistic na tao. Nahihiya lang si Laura. Ayaw niya namang sirain ang confidence ni Arturo. Kaya naman kahit na ayaw niya rito, hindi niya naman ito magawang busted din tulad ng suhestyon ni Amanda noong una pa lang. Wala pa sa plano niya ang magpaligaw, kaya naman hindi niya tuloy alam kung paanong papakiusapan ang kawawang lalaki na tumigil sa panliligaw nito sa kanya. Naku sir, baka po madumihan lang kayo. Nag-aalalang sampit ni Teresita nang makita si Patrick na nagbibihis. May ilang linggo na rin ang nakakalipas simula nang nagdesisyon si Patrick na sumama sa pamamalengke ng mga kasambahay nila sa bahay. Wala namang event na nakaschedule sa restaurant, kaya naman kahit na pansamantala niya itong iwanan, ay wala rin namang masamang mangyayari. At isa pa, ay malaki ang tiwala niya sa mga empleyadong siya mismo ang pumili noong una pa lang. Parte na ng pagiging tawang marumihan, Teresita. Aniya habang nagsusuot ng polo. At isa pa, huwag mo namang isipin na mas mataas akong tao sa inyo. Tao lang din ako, tulad nyo. Nakapagpaalam na po ba kayo kay ma'am? Nakangiti siyang tumango na hindi bumenta kay Teresita. Baka sa mukha ni Patrick ang eagerness na makalabas ng bahay at sumama sa lakad nila ng mga katulong. Kaya naman kahit na wala na siyang choice, pumayag na rin siya sa gustong mangyari ng binata. Baka po magalit si ma'am kapag nakita niya kayong sumama sa palengke. Nahihiyang sambit ni Jill na tinawanan lamang ni Patrick. May 2 taon nang naninilbihan si Jill sa pamilya ni Patrick. Hindi niya maipagkakailang, unti-unti na ring nahuhulog ang loob niya sa binata. Mabait kasi ito sa kanya at hindi naman ganong kahirap na pakisamahan. Nasa binata ng lahat ng katangian na gusto niya sa lalaki. Kaya naman hindi niya na rin maipagkakailang, unti-unti na ring nahuhulog ang loob niya sa binata. Wala na bang bawas yan, ante? Nako, pasensya na, pero yun ang pinakapresyo ni. Nagpatuloy lang sa pakikipag-usap si Teresita sa suki niya ng isda. Wala namang nagawa si Jill kung hindi ang pagmasdan si Patrick sa malayo.
habang ang binata naman ay napako ang mga mata sa dilag na nasa malayo. Tara na, iho. May gulay na ba dyan? Tanong ni Patrick na ikinakunot ng matanda. Kailangan ko kasi ng mga gulay mamaya. Gusto kong paghainan ng chop suey sila dad. Nako, mainam yan, iho. Para naman kahit na papaano ay mabawasan naman ang kolesterol ng daddy mo. Sambit ni Teresita bago ito tumango sa binata. Agad na nangunod ang noo niya nang maunang maglakad si Patrick kesa sa kanya. Base sa kilos nito, para bang sa uladong niya na ang pasikot-sikot ng palengke. Kahit na ito pa lang ang kauna-unahang beses nila na mapunta sa gawing iyon. Chef, saan kayo pupunta? Magandang umaga. Bati ni Patrick kay Laura. Nanatili lang ang atensyon ni Laura sa pagbabalat ng gulay. Nang maramdaman niya ang presensya ng isang lalaki sa harapan niya, doon niya natuluyang iniwan ang pagbabalat ng sayote bago hinarap ang binata. Magandang umaga po, sir. Bati niya. Ano po sa inyo? May multo ng ngiti sa labi ni Patrick habang pinagmamasdan ng mga sayote na paninda ni Laura. Magkano sa sayote, miss? Nang magsalubong ang mata nilang dalawa, hindi na iwasan ni Patrick ang pamulahan ng pisngi. Dahil aminin niya man o sa hindi, tila ba nagsisimula na siyang mahulog sa angking kagandahan ng tinderang iyon. Matamis naman ang umiti sa kanya si Laura bago nagbaba ng tingin sa mga sayoteng isa-isang pinagmamasdan ni Patrick. 50 per kilo, sir? Pabili ako ng kalahating sako. Po? Magkakasabay na tanong ni Laura, Teresita at Jill sa sinabi ni Patrick. Gulat na lumingon si Patrick sa dalawang kasambahay na kasama niya. Bago kamot ulong lumingon sa tindera na ngayon ay nagulat din sa sinabi niya. Sigurado po kayo, sir, kalahating sako? Tumango si Patrick sa kanya na ipinagkibit-balikat niya na lang bago nagdesisyong maglagay ng mga sayote. Kitang-kita ni Patrick ang paghihirap ni Laura, kaya naman tumulong na siya rito sa pagsasalansa ng mga gulay na binili niya. Maraming salamat po. Salamat din. Ngiti ni Patrick bago nakangiting nauna sa paglalakad. Dala ang sako ng mga sayote na binili niya kay Laura. Sir, ano pong gagawin niyo sa sayote? Tanong ni Teresita na bagamat itago niya man ang reaksyon niya, ay hindi niya pa rin naiwasang magulat sa nangyari kanina. Ilalagay niyo po lahat ng yan sa chop suey na lulutuin niyo mamaya? Yes. Hindi ka pa ba nakatikim ng ginisang sayote? Umiling si Teresita sa tanong niya. By the way, kilala mo ba yung babaeng yun? Opo. Si Benevia. Yung babaeng nagtitinda ng gulay na binilhan natin kanina. Pagtatama ni Patrick na marahan ding tinanguan ni Teresita. Anong pangalan niya? Bakit po, sir? Interesado po ba kayo sa babaeng yon? Mabilis na tanong ni Jill na ikinakunot ng noo niya. Ang ibig ko pong sabihin, ito lang po kasi ang kauna-unahang pagkakataon na nakita ko po kayong nagka-interes sa pangalan ng ibang babae. Ng isang tendera pa. Ayusin mo nga yung tono ng pananalita mo, Jill. Pangangaral ni Teresita na ikinayuko lang nito sa kahihiyan. Muling bumaling si Teresita kay Patrick nang may ngiti sa labi. Hindi siyang suki ko ng gulay, Sir Patrick. Pero kung gusto niyo po siyang paimbestigahan sa akin, gagawin ko. Nangiti si Patrick sa offer sa kanya ni Teresita. Habang si Jill naman ay walang nagawa kung hindi ang sumimangot sa nangyari. Hindi niya rin maipagkakailang nagsiselo siya dahil tila ba naungusan lang siya ng tinderang iyon sa puso ni Patrick. 3 araw natin yung ulam, iho. Tanong ng nanay niya nang inihain niya sa harap ang ginisang sayote na niluto niya kanina. Yes, ma, masarap yan. Ako nagluto niyan.
Hindi naman sa hinuhusgahan kita, anak. Medyo, alam mo na, medyo... Pinag-aral ka namin ng 5 taon sa ibang bansa para lang paghainan mo kami ng ganito? Reklamong biro ng daddy niya na ikinatawa niya. Good for your body naman yan, Dad. Huwag ka na pong magreklamo. Sabit naman ni Micaela bago kumindad sa kapatid na animong pinagtatakpan pa ito. Lumipas ang maraming araw na kasama ni si Patrick sa pamamalengke ng mga kasambahay. Hindi niya na rin gaanong pinagtutuunan ng pansin ang pagtatrabaho sa kusina dahil tila ba mas importante sa kanya ngayon ang makita si Laura. Para sa kanya, tila ba nabubuo na ang araw niya sa oras na masaksihan niya si Laura. May gusto ko sa kanya? Gulat na tanong ni Teresita nang umamin ito sa kanya. Sigurado ka na ba sa nararamdaman mo, sir? Siguradong sigurado na ako. Tango niya kay Teresita. Wala si Jill, kaya naman malaya silang nagkakwentuhan ngayon habang nakatitig kay Laura sa malayo. Bakit po parang gulat na gulat pa po kayo? Hindi makapaniwalang bumuga ng hangin si Teresita nang dahil sa pinaghalong gulat at tuwa. Ito po kasi ang kauna-unahang pagkakataon na nakita ko kayong nahumaling sa isang babae. Sa loob ng halos 20 taong pagsiservisyo ko sa pamilya mo, ngayon ko pa nga lang nakita ngiti na yan. Aniya, sabay turo sa labi ni Patrick na ikinatawa niya. Sa akin ka na lumaki, kaya naman talagang hindi ko alam. Nakaka-proud bilang nanit kasambahay mo, iho. Binatang binata ka na talaga. Nagpatuloy lang sila sa tawanan hanggang sa nagdesisyon si Patrick na maglakad patungo sa tindahan ng gulay ni Laura. Nakangiti siyang binati na Laura nang initian niya na lang din. Kamustang benta natin? Tanong niya. Eto, medyo humina. Hindi ka po kasi nagpunta rito kahapon para mamili. Biro ni Laura na ikinapula niya ng pisngi. Oo. Naging busy kasi ako kahapon. May mga trabaho akong naiwan. So, hindi ako nakapamalengke. Pagdadahilan ni Patrick. Lihim nang umuso si Laura bago tumango sa kanya. Ang akala ko po kasi hindi pa ubos ang sayoteng binili niyo sa akin. Natawa si Patrick sa biro niya. Kaya naman walang nagawa si Teresita kung hindi ang magtago sa likod ni Patrick na napansin ng dalaga. Ano po sa inyo, Nay? Ay, kasama ko siya. Sambit agad ni Patrick. Kasama ko sa bahay. Mayordoma po ninyo? Takang tanong ni Laura na bumase sa uniform ni Teresita. Mabilis na umiling si Patrick bago muling nagsalita. Tita ko. Nagtatrabaho kasi siya sa bahay ng amo ko kaya, ayun, sinamahan kong mamalengke ngayong araw. Ang bait niya naman po kung ganon. Puri ni Laura sa kanya na ikinapula ng mukha niya. Sa dalas ng pamimili ni Patrick sa tindahan niya at sa dalas din ng pagtangkilik nito sa mga gulay na ibinibenta ni Laura, naging magkaibigan ang dalawa. Sa tuwing namamalengke ng mga sangka para sa bahay at para sa restaurant, si Teresita at si Jill, palagi lang nag-i-stay si Patrick sa tindahan ni Laura upang tumulong sa pagbibenta nito. Madalas silang magkabiroan, kaya naman hindi na naiwasan ng dalawa na magkahulugan ng loob. Gusto niyo po ba siya? Tanong ni Jill nang magkaroon siya ng pagkakataon na makausap ng masinsinan si Patrick. Payapang nakahiga si Patrick sa sun lounger habang may kaharap na laptop. Lumapit si Jill sa direksyon niya upang magtanong. Hindi niya naman inaasahan na ito ang itatanong ng dalaga, kaya naman hindi niya naiwasang magtaka. Sino? Si Laura po. Taas noon itong tanong na lihim niyang ikinatismaya. Gusto niyo po ba si Laura? Oo.
Sagot nito na ikinasakit ng puso ni Jill. Bakit? May problema ba? Alam niyo naman pong ayaw sa mahihirap ng parents ninyo, hindi ba? Saglit na natigilan si Patrick nang marinig niyang sinabi nito. Marahan siyang nag-angat ng tingin kay Jill na para bang naguguluhan pa sa inaakto ng dalaga sa harapan niya. Bakit mo itinatanong sa akin ang mga bagay na yan, Jill? Sagutin niyo na lang po ang tanong ko, sir. Pagmamatigas nito na naging dahilan kung bakit tuluyan niya na rin sinarado ang laptop. Pagagalit po mga magulang ninyo once na malaman nilang nakikipagrelasyon ka sa isang tendera ng gulay sa palengke. And so? Takang tanong ni Patrick. Do you think mapipigilan nila ako kapag may ginusto akong labag sa loob nila? Baka nakakalimutan mong pinayagan nila ako magtrabaho sa restaurant dahil gusto ko. And why all of a sudden, bigla mo akong tinatanong ng tungkol dyan, Jill? Namumula mga mata ni Jill nang umismid siya sa hangin bago tuluyang tinalikuran si Patrick. Wala namang nagawa si Patrick kung hindi ang tumitig sa pool habang iniisip ang mga sinabi ni Jill kanina. Alam niya at may ideya na rin siya na once na malaman ng mga magulang niya na may kinahuhumalingan siyang tendera sa palengke, alam niyang katapusan niya na ang lahat. Gusto kita, Laura. Pag-amin ni Patrick na hindi na ikinagulat pa ni Laura. Gustong-gusto kita, Laura. Sa kabutihang palad ay pareho sila ng nararamdaman. Buong loob siyang tinanggap ng mga magulang ni Laura nang minsan niya na rin itong ipinakilala sa mga magulang niya. Barong-barong lang ang bahay nila at hindi naman ito naging dahilan upang magbago ang isip ni Patrick sa pakikipagrelasyon kay Laura. Ang buong akala ni Laura ay simpleng empleyado lang sa hotel sa malayo si Patrick. Dahil ito rin ang pinakilalang trabaho ng binata sa kanya noon, na hindi rin naman pumasok sa isip ni Patrick na umamin sa tunay na estado ng buhay niya dahil natitiyak siyang lalayuan siya ng dalaga sa oras na malaman nitong milyonaryo siya at mayaman ang pamilyang kinabibilangan niya. Hindi na muli pang nagpakita si Jill kay Patrick dahil nang huli silang nag-usap sa gilid ng pool. Ito na rin ang huling pagkakataon na nakita niya ang dalaga. Ewan ko ba sa batang yun? Panay ang pag-iyak nung kinakausap ko. Hindi rin naman nagsasabi sa akin ng problema niya kaya wala rin akong alam. Sagot ni Teresita na makausap niya ito. Alam na ng mayordoma nila na may relasyon silang dalawa ni Laura. Malaki rin ang tiwala ng binata kay Teresita na hindi ito magsasabi ng kung ano-ano sa mga magulang niya. Kaya naman kahit na papaano ay naging kampante pa siya. May boyfriend ka na raw? Paunang sambit ni Arturo nang makita niya si Laura. Ano bang meron sa lalaki na yun na wala ako? Malungkot na lumingon si Laura sa binata bilang pakikisimpatya. Nanunubig na rin ang mga mata niya sa sobrang pagdadalamhati. Kaya naman wala na siyang nagawa nang muli itong sumigaw na nakakuha sa atensyon ng lahat ng tao sa palengke. Ano bang meron ng lalaking yun na wala ako, Laura? Matagal kitang niligawan. Panliligaw na ba yun? Banat naman ni Amanda na walang kwentang nakatitig sa tagpo ng dalawa. Nakapangalumbaba ito sa estante habang pinagmamasdan ng drama ni Laura at Arturo. Ang sabi ko naman kasi sa'yo, hindi matatawag na panliligaw yung ginagawa mo. Para ka nakikipaglaro sa bata sa estilo ng panliligaw mo. Ano bang alam mo, babae ka? Exactly! Babae ako. Kaya alam ko ang lahat ng yan. Muli pa nitong sambit na dismayadong inilingan na lang ni Laura. Magpakalalaki ka, Arturo. Masyado kang bata kung mag-isip. Binaliwala ni Arturo ang mga pahayag ni Amanda bago muling lumingon kay Laura na ngayon ay naaawa na sa lalaki. Sabihin mo nga sa akin, Laura. Anong meron ng lalaking yun na wala ako?
Si Laura, sagot ni Amanda na ikinalingon ni Arturo sa kanya nang may galit sa mga mata. Oh, nakikichismis lang ako pare ko huwag ka magalit sa akin. Mayaman ba siya? Hindi, Arturo. Iling ni Laura sa kanya. Ano pa lang nagustuhan mo sa kanya kung ganon? Muling tanong ni Arturo. Ano bang meron siya na wala ako? Gwapo siya. Ikaw may amoy. Muling tugon ni Amanda. Nagkaroon ng tensyon ng araw na ring iyon dahil sa paulit-ulit na pagwawala ni Arturo at ang paulit-ulit na paninigaw ni Amanda sa kanya. Natahimik lang ang buong palengke nang inanyayahan silang dalawa sa barangay. Wala sa mood si Laura nang makita niya si Patrick na naglalakad patungo sa direksyon niya. May dala itong bungkos ng bulaklak na mas lalo niya lang ikinahinga ng malalim. Sa tuwing nagtutungo si Patrick sa tindahan niya na may dalang bungkos ng bulaklak, hindi niya maiwasang madismaya dahil tila ba naaalala niya ang paulit-ulit na panliligaw sa kanya ni Arturo. Dala ang bungkos ng maraming sitaw. Bulaklak para sa girlfriend ko. Nakangiting panunuyo ni Patrick na inismeran niya lang. Oh, bakit nakabusangot ang mahal ko? May sumira na naman ba ng araw mo? Wala sa mood si Laura. Paano? Gumawa kasi ng iskandalo yung dati niyang manliligaw. Natatawang balita ni Mang Ador na nakakuha sa atensyon ni Patrick. Iskandalo? Ano pong nangyari? Sumugo dito si Arturo, may dalang itak. Natatawa pa nitong balita. Mabilis na hinila ni Patrick ang braso ni Laura at ikinakunot niya ng noo. Hindi siya nag-amok. Huwag kang magpaniwala dyan kay Mang Ador. Aniya na ikinatawa ng matandang kausap niya kanina. Mabait si Arturo. Hindi niya ako magagawang saktan, okay? Natakot lang ako dahil hindi naman porket mabait siya sa pakikisama sa'yo. Ibig sabihin na nun ay wala siyang magagawang masama sa'yo. Aniya na ikinihangan niya ng malalim. Sandali pa muna sila nag-usap bago nagdesisyong magsara ng tindahan si Laura upang makipag-date kay Patrick. Alam ni Patrick na wala sa hulog si Laura, kaya naman ginawa niya ang lahat na makakaya niya upang pasayahin ito, na di kalaunan ay gumiti na rin sa lahat ng gimmick niya sa buhay. Bagamat parehong busy sa pagtatrabaho, sinika pa rin nilang patunayan sa isa't isa kung gaano nilang kamahal ang bawat isa. Palaging may oras si Patrick kay Laura, at kapag naman walang oras si Laura, naroon si Patrick upang tumulong sa pagtitinda ng gulay na mas lalo niyang ikinahulog ng loob sa binata. Ang buong akala niya ay doon na matatapos ang lahat. Ngunit mukhang nagkamali siya sa inakala niya dahil ang marinig niya mula sa pinag-uusapan ng lahat na galing sa mayamang pamilya si Patrick. Dito na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ng dalawa. Bakit hindi mo sinabi sa akin na mayaman ka? Sigaw niya kay Patrick habang nakaduro rito. Tuwang-tuwa ka ba kapag nakikita mo kung walang ideya sa tunay na estado ng buhay mo? Tuwang-tuwa ka ba kapag nakikita mo kung nagmumukhang tanga sa harap ng lahat? Hindi ganoon, Laura. Please, makinig ka muna sa akin. Masuyong hinawakan ni Patrick ang kamay niya na mabilis niyang tinanggal. Walang nagawa si Patrick kung hindi ang madismaya sa pagiging matigas ni Laura sa kanya. Alam ko at alam ng lahat na hindi mo ako matatanggap sa oras na malaman mong tungkol sa pamilya ko. Kaya nagsinungaling ka sa akin, ganun ba? Sarkastikong tawa ni Laura na mas lalo niyang ikinalungkot. Hindi ko kailangan ng sinungaling sa buhay ko, Patrick. Laura, hiwalay na tayo. Aniya sa binata bago ito tuluyang tinalikuran. Hindi kailanman sumuko si Patrick sa pagsuyo kay Laura. Kaya naman ang muli silang mag-usap at ang muling pinatunayan ni Patrick sa dalaga kung gaano niya itong kamahal, dito na muling lumambot ang puso ng dalaga para sa kanya.
Sa huli ay nagdesisyon siyang patawarin si Patrick na mas lalo niyang ikinasaya. "Nakikipagrelasyon ka sa isang tendera?" Sigaw agad ng nanay niya nang malaman niyang totoo. "Ano na lang ang sasabihin sa atin ng lahat? Ni minsan ba inisip mong tungkol sa nararamdaman namin ng mga anak mo?" Tanong ni Patrick na ikinatigil nito. Hindi ako papayag na paglayuin mo kaming dalawa ni Laura. Hindi ako papayag na gawin mo sa akin kung anong ginawa mo kay ate noon. Mabilis siyang sinampal ng nanay niya na hindi niya ikinatinag. "Ginagawa ko lang naman ang alam kong makakabuti sa inyong dalawa ng ate mo." Sambit nito na hindi man lang ikinalingon ni Patrick. "Makikipaghiwalay ka sa babaeng yon ngayon din. Dahil kung hindi mo gagawin yon, ako na mismo gagawa ng paraan upang mapaglayo kayong dalawa. Subukan mo." Pagbabanta ni Patrick na ikinalaki ng mga mata ng nanay niya. "Hindi ko alam ang magagawa ko sa inyo sa oras na galawin niyo si Laura." Tumalikod si Patrick sa kanya bago naglakad palabas ng study room. Hindi niya pa man nahahawakan ang seradora ng pinto ay muling nagsalita ang nanay niya upang bigyan siya ng isang babala na pansamantala niyang ikinatigil. "Sa oras na lumabas ka ng pintuang yan, itinatakwil na kita. Kukuhanin ko sa iyo lahat ng mana mo, pati ang hotel. Sa oras na lumabas ka ng pintuang yan, Patrick, sisirain ko ang buhay ninyong dalawa ng babaeng yan." Hindi nagpatinag si Patrick sa banta ng nanay niya. Napaluhod na lang sa sahig ang nanay niya nang lumabas ng pintuang iyon ng anak niya. Tila ba mas pinili ng anak niya ang piliin ang babaeng iyon sa halip na siya. Dismaya ang bumalot sa katawan niya dahil hindi niya inaasahan ang magiging desisyon ng anak niya para lang sa iisang babae. "Okay ka lang ba?" Hindi na nagawang tapusin ni Laura ang sasabihin niya nang hinila siya ni Patrick at mahigpit na niyakap. Umiyak ito sa balikat niya na tila ba may kinahaharap na problema. Wala naman siyang nagawa kung hindi ang paulit-ulit na hagurin ng likod nito upang patahanin sa pag-iyak. Nang mahimasmasan ay dito na nagkwento si Patrick kung paano siyang itinakwil ng kanyang ina nang dahil sa pakikipagrelasyon sa kanya. Walang nagawa si Laura kung hindi ang malungkot dahil sa loob ng halos 1 taon niyang pakikipagrelasyon kay Patrick, ito pa lang ang kauna-unahang pagkakataon na nakita niya itong umiyak. "Huwag kang mag-alala, mahal. Nandito lang ako." Aniya bago niyakap ng mahigpit si Patrick na tinugunan rin naman ito. May sapat na ipon si Patrick sa bank account niya at iyon ang ginamit niya upang makapagpatayo ng isang maliit na karinderya sa barangay nila Laura. Hindi rin nagtagal ay nagpakasal silang dalawa. "Buntis ako, Patrick!" Natutuwang sigaw ni Laura sabay yakap kay Patrick na ikinatigil nito sa gulat. "Magiging tatay ka na!" "Talaga?" Gulat na tanong nito bago niya ginantihan ang mahigpit na yakap sa kanya ni Laura. "Salamat, mahal. Salamat." "Hoy, kung maglandian lang kayong dalawa, umanap nga kayo ng kwarto." Reklamo ni Arturo na tinawanan ni Amanda. Simula nang maging maganda ang negosyong karinderya ng mag-asawa, dito na sila nagdesisyong kuhanin ng dalawa. Hindi hamak na mas malaki ang sweldo nilang dalawa sa karinderya ni Patrick at ni Laura kesa sa pagbibenta ng gulay sa bayan. Kaya naman hindi na sila nagdalawang isip pa sa offer ng dalawa. Nang dahil sa sipag at tiyaga, mas lalo lamang lumaki ang karinderya nila. Marami ring media at magazines ang nagbablog sa mga putahe nila sa maliit na karinderya na naging dahilan kung bakit unti-unti na rin nakikilala sa madla ang noon ay maliit lang na negosyo ng dalawa. "Aling Teresita!" Sigaw ni Patrick bago niyakap ang matandang ginang. "Nako, iho, natutuwa ulit akong makita ka.
Bati ni Aling Teresita sa kanya sabay lingon sa maliit na karinderya ni Patrick. Abay, may 3 taon na rin ang nakalipas simula nang nawala ka. Nako, auntie, hindi ito ang tamang panahon para magbalik tanaw ka. Saad naman ni Laura habang pasa ng 2 taon niyang anak na lalaki. Lumapit siya sa matanda at nagmano na ikinangiti naman ito. Magandang umaga po, auntie. Tara po sa loob. Buong puso nilang pinatuloy si Teresita sa loob. Si Arturo ang nag-serve ng mga pagkain sa kanya, habang si Amanda naman ay tila ba naging abala sa pag-aasikaso sa mga taong nanananghalian sa lugar na iyon. Matagal ka nang hinahanap ng mga magulang mo, Patrick. Balita ni Teresita na ikinalingon nilang dalawa sa isa't isa. Ang buong akala nga namin ay nagtago na kayo ni Laura sa probinsya. Wala naman po sa plano namin ng asawa ko na magpakalayo-layo. Ngiti ni Patrick bago humalik sa sentido ni Laura na ikinangiti nito. At isa pa, may plano nga po sana ako makipagkita kay ate ngayon kasama si Laura. Nabanggit kasi sa akin ni ate na nakarating na sa kanilang balitang may anak na ako. Gusto niya rin daw makilala ang pamangkin niya. Gusto niyo bang sumama sa akin kung ganon? Suhestyon ni Teresita na ikinilingon pa nila sa isa't isa. Uuwi na rin kasi ako ngayon. May dinaanan lang talaga ako dyan sa kabilang bayan. Kung mararapatin niyo lang, gusto kong sumama na rin kayo sa akin para makilala na rin ng mga magulang mo ang apo nila. Pati na rin ang asawa mo. Ang kaso po, hindi po ako sigurado kay Daddy. Baka po magalit siya sa akin gayong itinakwil ko silang dalawa ni Mama. Ano ka ba, iho? Natatawang sambit ni Teresita na ikinanguso nito. Hindi kailanman nagalit sa'yo ang daddy mo. Sa katunayan nga'y nag-aalala siya sa lagay mo. Sa lagay ninyong dalawa ng asawa mo. Sa lagay ng apo niya. Kung alam mo lang, palagi silang nag-aaway ng mami mo simula nung umalis ka. Palagi niya akong pinakikiusapan kung pwede ko raw ba siyang dalhin sa palengke. Ang kaso, nalungkot siya nung hindi niya na kayo nakita roon. Sa katunayan nga po, namiss ko na rin si Daddy. Malungkot ng ngiti ni Patrick. Kaya nga, sabit ni Teresita bago humawak sa kamay ni Laura na nasa mesa. Sumama ka, iha. Alam kong hindi ka nila matatanggihan dahil maganda ka. Mabait ka. Abay, nasa iyo na lahat ng magandang asal na hinahanap nilang mag-asawa. Sa una ka lang talaga nila hindi matatanggap. Pero nasisigurado ko sa'yo na sa oras na makilala ka nila ng personal, alam kong matatanggap ka rin nila hindi kalaunan. Tulad yan ang napag-usapan nilang dalawa, nakipagkita si Patrick kay Micaela. Agad na nanlaki ang mga mata ni Micaela nang makita ang pamangkin nito. Mabilis niyang niyakap si Laura at pinasa ng pamangkin niya. Salamat, Laura. Pasasalamat ni Micaela sa kanya bago nito hinawakan ang kamay ni Laura. Huwag kang mag-aalala dahil alam kong magugustuhan ka rin nila, Mama. Alam kong sisisihin ka nila sa una pero hindi rin yun yung magtatagal. Lalo na't may anak na kayong dalawa ng kapatid ko. Lumingin siya kay Patrick at numisi. Alam mo na, paboritong anak ng mga magulang namin. Bunso sa pamilya. At wala nang ibang dinala sa pamilya kung hindi ka tanyagan at... Please lang, ate. Huwag ngayon. Reklamong sabat ni Patrick na tinawanan lang nito. Gaya nga ng sinabi ko, matatanggap ka rin nila, Laura. Hindi man ngayon. Pero nasisigurado kong hindi ka rin nila matitiis pagdating ng panahon. Dahil nga sa bunga ng arranged marriage, ikinasal si Micaela sa lalaking hindi niya gusto. Hindi rin siya mapilit ng mga magulang na bigyan sila ng apo. Kaya naman wala na itong nagawa pa kung hindi ang maghintay na lamang para kay Patrick at sa anak nilang dalawa ni Laura. Patrick?
Anak ko! Umalingaw-ngaw sa bulwagan ang boses ng nanay ni Patrick. Nagmamadali itong yumakap sa anak nang sinalubong niya ito. Bago niya nagmamadaling kinuha sa mga kamay ni Laura ang anak nilang dalawa. Ngumiti sa kanya ang daddy ni Patrick bago ito yumakap sa anak. Kamukhang kamukha ni Micaela itong anak mo, Patrick. Natutuwang sambit ng nanay niya habang nakatitig sa bata. Lalaki po yan, ma. Pagtatama ni Patrick na ikinanguso ng nanay niya. Naging maayos naman ang takbo ng araw ng pagbisita nila sa mga magulang ni Patrick. Hindi siya pinapansin ng nanay nito, kaya naman walang nagawa si Laura kung hindi ang bumuntong hininga at yumuko na lang sa sariling upuan habang nakikinig sa kwentuhan ng mag-ama tungkol sa negosyo. Nagbabalak nga kami ng mama mo na tuluyan ang mag-retire sa trabaho. Balita ng daddy niya. Muling ngumiti ang daddy niya kay Laura na marahan niyang nginitian. Alam mo na, medyo matatanda na kami at kailangan na namin ng magpahinga. Ikaw lang yun. Biro ng mama ni Patrick na tinawanan ng mag-ama. Ayaw namang galawin ng ate mo yung hotel na pagmamay-ari mo noon dahil hindi nga niya naman mapapantayan ang kasikatan noon. Gusto nga sana namin ng mama mo na what if magsanib puwersa na lang ang negosyo mo at ni Laura? Oh no, don't! Pagtanggi agad ng mama ni Patrick, dahilan upang tuluyan ang yumuko si Laura sa kinauupuan. Hindi ako makakapayag. Ma! Reklamong usal ni Patrick na ikinabuntong hininga ng daddy niya. Hindi ako makakapayag, lalo't hindi pa kayo kasal ng anak ko. May 3 taon na kaming kasal ni Laura, ma. At hindi niyo man lang sinabi sa akin? Nanlalaki ang mga mata nitong tanong sa anak. Ayoko. Ulitin niyo ang kasal ninyong dalawa. Hindi ako makakapayag na hindi man lang ako. Tayo, inimbitahan ng anak natin sa kasal nilang dalawa ni Laura. Mama, hindi naman pwede yung mga naiisip mo. Pwede yan kapag ako ang may gusto. Diin niyang tugon na ikinatigil nilang dalawa ni Laura. Pakakasalan mo ang anak ko sa mismong harap ko. Sa harap ng simbahan. Sa harap ng pamilya namin. Sa harap ng mga kamag-anak ko. Pakakasalan mo si Patrick sa harap ko mismo. Hindi kita i-welcome sa family ko kapag tumanggi ka. Ibig po bang sabihin yan? Oo, sambit ng mami ni Patrick bago umismid sa kanya. Walang nagawa si Laura kung hindi ang matawa dahil tila ba magkaugali ang nanay niya at ang nanay ni Patrick. Welcome sa family ko, Laura. Kapag inulit mong pagpapakasal sa anak ko sa mismong harap ko. Sambit nito, bago matamis na ngumiti, na ginantihan niya rin naman. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!